Hello, good day. Alright. So, yan. Um, Liha-lihang konti, linis para kumapit yung final coating na itong aking engine. This engine is a fully rebuilt, replaced crankshaft bearing, camshaft bearing, piston ring liners, and then injector kasi injector na ito sira na. Nung binaklas ko ito pahirapan. Tapos yung cylinder head bolt pinapalitan ko rin kasi rusty na talaga. Nahirapan din ako magbaklas. So yan. Konti na lang to, matatapos ko na. Ang inaantay ko lang dito is final coating. Pagka final coating ko na ito is matatapos ko na ito. Siguro 2 days, 3 days. Kung magkaroon man ng problema. Pero kaya ko naman siyang tapusin na isang araw kung tututukan ko lang. No. Minsan kasi nahuhugot ako eh. Wala kasing ibang mekaniko. Dahil solo lang ako. Lahat sa akin dito. Maganda naman ditong bansang napuntahan ko. Okay ang sweldo. Medyo mahal lang talaga yung cost of living. Gaya ng food. Rent ng bahay mahal. So yun. Compare din sa mga in-applyan ko dati. After ko ng Japan, 2 years ako na stuck sa Pilipinas. Nag-on-call mechanic muna ako dun. Apply, on-call mechanic. So yun. Kwento ko sa inyo yung journey ng pag-apply ko. After ng Japan ko, 2022. 1 week pa lang ako sa Pilipinas. Nag-apply na ako sa New Zealand. As a truck mechanic. So, I think, ano naman ako, selected, pero walang confirmation. Kasi, goods naman ang interview ko nun. Lahat naman ng question, nasagot ko naman. Kung iti-trade test naman ako, kayang-kaya naman. Yun, umabot ng 1 month na hinip ako, walang response. Nag-apply ako ng Australia. Pagka-apply ko ng Australia, through work abroad lang. Hindi ako nagpupunta ng agency. Hassle kasi yun, gastos. No? Kasi sa Japan, wala naman ako naipon eh. Resibo lang. So, yun na nga. Na-select ako ng Australia. Western trailer truck mechanic. And then, after nun, ilan lang kami ang na-select ng time na yun. 4 lang yata kami. Sa dami-daming in-interview. Basic lang rin naman kasi mga tinatanong. Tapos yung trade test nila, napaka-basic. Umatras ako dun sa Australia ko kasi ang laki ng placement fee. So, syempre, wala naman akong pera. Sabi nila, mababayaran mo naman pag nandudong ka na. Visa for 400. Sabi ko, di ko kaya yun. Marami pang chance. Yun. Kapag ka-atras ko doon, na-hire naman ako ng Canada. Tinawagan ulit ako. Interview, trade test, Canada. Quebec. Matagal din ang proseso. Nakailang buwan bago nag-response. Tapos, nagpa-interview ulit ako. Australia ulit. Selected ulit ako. Sa pag-a-apply ko, no, swerte ako. Madalas ako nasiselect. Hindi ko alam kung bakit. Kapaganda ang lalaki na talaga yan. So, yun. Yun na nga. Namili ako, Canada, Australia. Sabi ko kung sinong mabilis, doon ako. Parehas ako nag-process doon.
nagkandak ulit ng second interview sa Canada ko. 20 yata kami na select nung una. Ewan ko, hindi ko na matandaan. Tapos naging 5 na lang ata o 6 kami nung final second interview na. Kasi lahat kami nun, marami rin kami nun. Kung saan galing din na Pilipinas, pinagmulan. Yun, ewan ko lang, nakaalis na sila. Sa tagal ko rin nagantay doon. Hindi ko na yung, kumbaga, gustong gusto ko na talaga makalis. Tumawag to sa aking Bermuda, tong boss ko. Bali, 3 silang pinagsabay-sabay ko. Nung alam kong confirm na yung Australia ko, nag-take ako ng IELTS 3 beses. Kasi dream ko talagang makapag-Australia. Noon. Pero ngayon nagbago na. Ewan ko lang. So, yun na nga. Nung nagkaroon ng problem sa skill assessment namin sa Australia, gusto ni employer na i-handle na umatras si agency kasi mahal nga naman yung skill assessment, tapos sa kami magsasagot doon. Umatras ako sa Australia ko, bumalik ako dito sa boss ko kasi kung tumanggi na ako dito di na dapat talaga ako dito. Nag-decide na ako Australia talaga. Nagkaroon nga ng problema, napunta ako dito sa Bermuda. Dito na ako pumunta. Kasi 4 months lang ako nag-process. Direct hire ako dito. Sa PUEA, almost 3 weeks lang ako nag-process doon. Dito, 1 month yata yung nila sa polo ng US. Gantay lang ng ilang buwan. 4 months maximum, ganyan. Yun, 7, di ko mamalayan. 7 months na ako dito ngayon. Wala pang ipon. Kumita na ako ng almost 1 million, 1.3 million sa peso. Kung lahat ng sahod ko, ako kukwentahin ko. Kasi ang yearly ko dito is kulang-kulang, lampas 2 million pesos. Maganda naman ang nano ko rito. Napuntahan ko kasi friendly naman lahat ng tao dito. Lalo na mga customer namin. No? Medyo may lang talaga na, siyempre, iba't ibang lahi. Kung mag-abroad ka, dapat masanay ka ng may tao talagang palasigaw. No? Kung mainitan ng ulo mo, huwag ka mag-abroad. Mapapaaway ka lang. Pero kung mahaba ang pasensya mo, mag-abroad ka. Danasin mo. Kasi masarap na mahirap sa abroad. Mahirap lalo na pagka kinakapos ka. Masarap kasi nabibigay mo yung pangangailangan ng pamilya mo. No? Yun ang pinaka-importante din. You provide all need ng pamilya mo. Alright? Bad weather ngayon. Lakas ng ulan. Solo lang ako dito. Walang kausap pero i-video ko. Alright, thank you!